araw sa ating lahat mga boxing fans sa magpanig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang ika-4 na pagdidipinsa ni Oscar Colasso sa kanya WBO World Minimum Weight title kontra po sa rank 12 ng WBO na si Gerardo Zapata. Ang kanilang fight schedule ay sa Hunyo 7, 2024, nagaganapin po sa Turning Stone Resort and Casino, Verona, USA. Under ito sa Golden Boy Promotion ni Boss Oscar de la Hoya. At sa bakbakan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison at analysis, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging dihado, saan nga ba naging yamado ang magkabilang panig. At malaki ang posibilidad na dahil doon sa ating comparison at analysis, makakakuha kayo ng idea kung sino po ang papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Na kung saan inaanyayahan ko po kayong panoorin ang buong video at nang sa ganon, makapagdesisyon po kayo. Maaaring pabor sa aking prediction or hindi, na kung saan ang mahalaga po doon ay ang inyong desisyon. Opo. Kaya naman, dahil sa magkaroon niya po tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang konti mga background dito sa magkabilang panig, mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa paghayag naman natin sa comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, mapaulit-ulit po ang aking pagpapasalamat sa inyo. Kaya hindi na natin patagalin pa, simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng challenger, rank 12 ng WBO na si Gerardo Zapata. As a professional boxer, ito pong si Gerardo Zapata ay may impresibong kartada. 14 wins with 5 wins coming by way of knockout, may isang talo at may isang tabla na din. Sa kanyang nag-iisang talo, natatalo ito sa pamamagitan po ng disqualification. May edad na 29 anyos at ang height 5 foot and 5 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 35.71%. Last fight nitong si Gerardo Zapata, Agosto 4, 2023, asa El Villar. Nakataya sa bakbakan nila ang bakanting WBA FIDE Centro Light Flyweight title. Nawi po sa split draw ang laban sa scorecard na 96-94, 94-96 at 95-95. Unang nalasap ni Gerardo Zapata ang pagkatalo sa kanyang professional boxing career noon pong Disyembre 16, 2022 sa mga kamay ni Rene Santiago, na kung saan na-disqualify sa ikalawang round itong si Gerardo Zapata. Karanasan o eksperyensya nitong si Zapata mga lord, sinuri ko po kung ito ba ay dating lumalaban sa Olympic o amateur. Ngunit wala po tayong natagpuan, kaya diretso na tayo sa uri ng kanyang mga nakalaban dito sa professional boxing, na kung saan para sa akin nakapagbibigay po ito sa kanya ng magandang karanasan. At syempre nangunguna po si Asael Avilar, na kung saan ngayon sa kasalukuyan itong si Asael Avilar rank 15 sa WBO, rank 13 sa WBA, so nasa world ranking. At idagdag natin si Rene Santiago, na kung saan noong naglaban sila ni Zapata, future world title challenger si Rene Santiago mga lods. At napalaban niya siya as a world title challenger, ngunit nabigo. Kaya humantong po sa ranking ng 4 major title belts, rank 8 ng WBO, itong si Rene Santiago. Oo, sa ngayon. Na kung saan sa tingin ko ito po ang nakapagbibigay ng magandang karanasan kay Gerardo Zapata. Ngayon, sa skills, galawan na taglay-taglay nitong si Gerardo Zapata. Mga lods, all-around boxer. Ibig sabihin, halos lahat ng galawan ay mayroon itong si Gerardo Zapata. At may kahusayan ito sa teknikalan na bakbakan. Oo. Ipagpauna ko, magaling sa puntusan ang boksingirong ito. Sa kanyang galawan sa ibabaw ng ring, pressure fighter style, aabante, pero timing ito sa pagpasok, doon sa range ng kanyang katunggali. Bagkus, pinapanatili niya ang kanyang distansya gamit ang kanyang jab 1-2 combination. Oo, na kung saan napaka-epektibo dahil mahaba po ang reach nitong si Gerardo Zapata. Defensive style, babak pedal ito, nagbabak pedal,
inikot-ikutan ng kanyang mga kakalaban, in and out, side-to-side movement, nagpapakawala ng mga jab, 1-2 combination, at syempre mga counter. May husay sa counter punching itong si Gerardo Zapata. At lumalaban din po ito ng sabayan o tuto na bakbakan. Pagdating sa depensa, may kahusayan sa depensa itong si Gerardo Zapata pero hindi po katulad sa may mga taglay-taglay na sweet science o boxing, yung tinatawag na hit, no hit. Oo, hindi po. Mahusay lang po ito, may kahusayan sa depensa, ibig sabihin mga lods, hindi malimit na tatamaan ng solido. At nakikita ko itong tinamaan ng solido mga lods pero hindi niya ininda. Na kung saan para sa akin may kunat o may tibay din po si Gerardo Zapata. Taglay nito ang timing, accuracy, husay sa puntusan. Sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon ng WBO dyan sa minimum weight division na si Oscar Colaso, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada itong si Oscar Colaso ng Puerto Rico. 9 wins with 7 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 27 anyos, height 5 foot and 2 inches. South po din ang kanyang stance, knockout ratio 77.78%. Last fight, January 27, 2024, nakatunggalin nito si Reyneris Gutierrez. Panalo by third round technical knockout si Oscar Colaso. Nasungkit ni Colaso ang WBO na titulo sa minimum weight division noong Mayo 27, 2023 sa mga kamay ng ating kababayan na si Melvin Jerusalem, na kung saan natalo si Jerusalem by 7th round referee technical decision or technical knockout. At nasundan pa yan sa isa pa nating Pinoy na si Garin Diagan at ito na nga si Reyneris Gutierrez na kung saan matagumpay ang pagkapanalo ni Colaso mga lods. Mga impresibong panalo. Technical knockout kay Garin Diagan, kay Reyneris Gutierrez ay technical knockout din. Ngayon, dadako tayo sa karanasan o eksperyensya ni Oscar Colaso bago ito pumasok sa professional boxing. Dati itong lumalaban sa amateur o sa Olympic. Katunayan, naging bronze medalist ito noong 2017 sa Pan American Championship at sa Pan American Games gold medalist noong 2019 si Oscar Colaso. Ngayon dadako tayo sa kanyang karanasan as a professional boxer. Ang pinakamatinding na kalaban nito ay ang ating kababayan si Vic Saludar. Oo, nawi lang talaga sila sa puntusan sa kanilang laban. Idagdag natin si Melvin Jerusalem. Bakit? Di ba tinalo lang naman ito ni Oscar Colaso sa ikapitang round? Oo, pero ngayon sa kasalukuyan, itong si Melvin Jerusalem ay kasalukuyang world champion sa WBC. Dito din po sa minimum weight division. So hindi basta-basta. Naka-recover agad si Melvin Jerusalem mga lods. Bata po siyang talunin si Shigoka. Ngayon, dadako tayo sa skills nitong si Oscar Colaso. All-around boxer din po. Halos lahat ng galawan mayroon at may kahusayan pagdating po sa teknikalan na bakbakan. Taglay nitong si Oscar Colaso ang husay sa puntusan, liksi, hand speed, power, timing at accuracy. Footwork na kung saan kayang ipanatili ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Footwork na kung saan ang bilis makapasok sa range ng kanyang katunggali. Footwork na kung saan ginagamit ang ring. Footwork na kung saan may kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Ngunit, pagdating po sa depensa, may mga butas din po sa depensa si Oscar Colaso. Kumakain din po ito ng kamao. Oo. Lamang masasabi kong may tibay din po si Oscar Colaso na kung saan kumakain din po ng kamao ang boksingerong ito. Na kung saan, nauga ng kaunti. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison mga lods. Pagdating sa edad, 27 anyos si Colaso, 29 anyos si Zapata. So parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Sa height and reach, power, kung sino pang may advantage. Sa height and reach, lamang po si Zapata. Mas matangkad po si Zapata ng 3 inches. Sa reach ay 3 inches din po. Parehong south po ang dalawang maglalaban. Lamang naman sa power si Oscar Colaso na kung saan umaabot po sa 77.78 ang kanyang knockout ratio. Samantala ang kanyang challenger na si Gerardo Zapata ay mayroon lamang knockout ratio ito na 35.71%. So lamang sa power ang kampiyon. Ngayon, dadako tayo sa karanasan. Sa karanasan naman tayo mga lods, sa tingin ko lamang si Oscar Colaso dahil dating Olympian at siyempre kasalukuyang world champion at ang kanyang mga kinalaban din ay katulad ni Saludar, nasa world
Ranking din po yan at si Melvin Jerusalem na kasalukuyang World Champion. So lamang po si Colasso. Pero ganun pa man, hindi po gaano napag-iiwanan si Gerardo Zapata. Siyempre sa uri ng kanyang mga kinalaban na kung saan kapwa niyang nasa world ranking, so masasabi natin hindi gaano napag-iiwanan sa karanasan po itong si Gerardo Zapata. Sa skills naman at taglay-taglay ng magkabilang panig, parehong all-around boxer. Mga lods, kasi parehong all-around boxer, 50-50. Pero dito mga lods, i-ano ko lang, i-detalye ko lang, magaling din sa puntusan si Zapata. Lalo na marunong gumamit sa kanyang height, reach advantage, at siyempre, sa kanyang skills, magaling sa puntusan. Si Oscar Colasso naman mga lods, taglay ang hand speed, liksi na galawan, at power. Oo. Dito sa labanan na ito, hindi ko nakitaan ang magkabilang panig ng kahinaan. Yung nagogrogi pag tinamaan ng suntok, yung babagsak. Si Colasso parang napabagsak na ito eh. Hindi ko lang matandaan kung sino nakapagpabagsak. Pero yun nga, may tibay dahil marunong bumangon at magpapatuloy sa laban. Pero itong kanyang katunggali, may tibay po. Hindi ko pa nakita napabagsak itong si Zapata. Siguro sa ngayon, sa laban na itong mga lods, dito na siguro. Siguro lang ha. Baka lang. Okay. Dala ko na tayo kung sino ang Yamado. Okay, sa ngayon, Yamado po si Colasso. Siyang world champion sa karanasan na kung saan dati lumalaban sa Olympic at sa uri ng kinalaban. Yamado o may kalamangan si Oscar Colasso. At itong kanyang makatunggali dahil marunong gumamit sa height, reach, na kung saan mga lods malayo ang distansya sa height at marunong gumamit sa reach, may skills din na ikombinasyon yan sa kanyang height, masasabi kong bagamat lamang nga ulyamado si Colasso, kaunti lang. Siguro kung i-convert natin sa percent, 55% para kay Oscar Colasso, 45% para naman sa panig ng taga Nicaragua na si Gerardo Zapata. Ganun lang po sila ka-close. Oo. Pero pagdating sa ranking, siyempre malayo. Kasi rank 12 ito eh. So malayo. Sa ranking malayo. Pero sa physical na appearance mga lods, sa skills, hindi po mahalos magkakalayo ang dalawang boksingero. Lamang lang talaga sa power sa Oscar Colasso at speed, which is importante po yan mga lods. Pero sabi ko nga kanina, marunong gumamit sa height and reach advantage itong kanyang katunggali. Hindi ito madaling laban sa tingin ko. Lalo na kung sakaling walang ma-knock-out dito at mawi sa puntusan. Delikado dito si Oscar Colasso mga lods. Magaling sa puntusan din po itong si Zapata. Kaya may laban po ang challenger dito. Oo. Bagamat may kalamangan nga si Colasso pero may laban po ang challenger na si Gerardo Zapata. Paano kung kakayanin ni Zapata ang power ni Colasso? Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon puro knockout ang panalo mo. Tandaan nyo yan, hindi sa lahat ng pagkakataon yan. Pero malaking bagay ang power, hand speed talaga nitong si Oscar Colasso sa laban. At siyempre, kombinasyon sa kanyang skills. At dito naman sa panig ni Zapata, kombinasyon sa kanyang height, reach, at skills. Yun nga, kung hindi magawang may knockout ni Oscar Colasso, malaking pagsubok sa kanya ito. Dahil aabotin siya dito sa mga counter ni si Gerardo Zapata. Magaling na counter puncher din ito si Zapata, mga lods. Okay. Dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Oscar Colasso by technical knockout. Siguro pinakamatagal ang 8 rounds. Doon niya magawa ang pag-knockout dito kay Zapata. At kung sakali di magawa ni Oscar Colasso na may knockout si Gerardo Zapata, sa tingin niyo gamit ang hand speed, volume ng mga suntok din itong si Oscar Colasso, liksi na galawan, posible din siya, lalo na yung kanyang power, posible niya may domina ang buong laban. So, pabor pa rin ako kay Colasso kung sakali mawi sa puntusan. Pero dahil dyan, kung sakali mawi sa puntusan, sabi ko kanina, hindi madaling laban ito para kay Oscar Colasso dahil may panlaban po sa skills, height and disadvantage si Gerardo Zapata. Once na hindi magawa na may knockout ni Colasso si Zapata, delikado din siya sa puntusan diyan. Kaya sa panig naman ni Zapata mga lods, sa tingin ko, makuha niyang may panalo ang laban once na makayanan niya ang power punches ni Colasso.
na kung saan hindi ito mapag-iiwanan pagdating po sa puntusan. May posibilidad talaga mangyayari yan dahil pwede niyang abutin sa mga counter itong si Oscar Colaso. At posibleng pagka hindi magawang may knockout ito ni Colaso, ay sa husay sa puntusan ni Gerardo Zapata, may laban talaga sa mga lods, sa puntusan na yan at delikado si Colaso. Malaking pagsubok ito kay Colaso mga lods dahil kinakailangan niyang i-knockout ito para makapiho sa panalo. Dahil kung hindi, delikado siya sa puntusan. Oo, bagamat ako po ay pabor na manalo si Oscar Colaso kahit sa puntusan, pero may laban, hindi kagulat-gulat na manalo si Gerardo Zapata kung magkataon na hindi man-knockout ito ni Oscar Colaso kasi yung husay nito sa puntusan mga lods at kakulangan din sa depensa ni Colaso, yun ang palaisipan dyan. Kasi sa haba ng galamay ni Gerardo Zapata, imposibleng hindi niya aabutan si Colaso sa mga counter. Bagamat hindi kilalang knockout artist itong si Zapata mga lods. O siyempre hindi naman talaga ito kilalang knockout artist, which is 35.71% lang ang kanyang knockout ratio. Pero yung mga counter nito, posible magpapahirap yan kay Oscar Colaso. Posible. Kaya di dapat magpakakampante dito itong si Oscar Colaso dahil may laban po talaga itong kanyang challenger. Hindi nga ako magugulat na matalo si Colaso dito sa puntusan eh. Oo, hindi kagulat-gulat yan. Kombinasyon kasi lods sa kanyang height, sa skills, husay sa puntusan, aba, delikado si Oscar Colaso. Pero ganoon pa man, gamit ang hand speed, power ni Colaso, posible niyang may dominangan laban. At malaki ang tsansa na pwede rin masamantala ni Colaso ang kakulangan din sa depensa ni Zapata na kung saan yun, mauwi sa knockout ang laban na yan. Yun nga, dapat talaga i-knockout ni Colaso to kasi pagka nawi sa puntusan, delikado siya dyan. Dahil nga, may husay talaga pagdating po sa puntusan si Gerardo Zapata. Sa panig ni Gerardo Zapata, may chance ba itong makapagpa-knockout kay Oscar Colaso? This is boxing. Anything can happen. Hindi porket hindi ito kilala bilang isang knockout artist ay walang kakayahan na knockout. Lalo na kung makapagpatama ito ng solido. At syempre, lalo na kung magawa niyang ma-outbox, magawa niyang matatamaan ng paulit-ulit itong si Oscar Colaso, imposible po talaga na hindi magkaroon ng damage o pinsala si Oscar Colaso mga lods kahit na hindi ito kilalang knockout artist si Gerardo Zapata. Kaya huwag magpakakambante itong si Oscar Colaso kay Gerardo Zapata dahil hindi po basta-basta ang galaw ni Gerardo Zapata mga lods. Oo. Bagamat may kakulangan ito sa power, which is hindi kilalang knockout artist, pero magaling naman sa puntusan. Kaya kinakailangan ni Oscar Colaso na i-knockout ito si Zapata sa dapat mula first round hanggang 8 rounds nga. Dapat niya i-knockout yan. Kasi pag hindi, baka makabawi yan. Kasi sa tingin ko, sa first round, second round, may laban si Zapata pagdating po sa mga pasungkit-sungkit na suntok. At siyempre, hindi naman ito nanununtok na pa isa-isa lang din. Yung double jab nito, ay siyempre pagka tumama naman yan sa mukha, i-doble-doble. Kasi nga may mga kakulangan din naman si Colaso sa depensa. Kaya mahirap ito para kay Colaso mga lods, lalo na kung sa puntusan. Pero dahil sa under sa Golden Boy promotion si Colaso, at posibleng alam nyo na ang ibig kong sabihin. Na kung saan magiging dihado nga itong si Gerardo Zapata lalo dito sa laban. Pero yun nga, huwag magpakakapante si Oscar Colaso dito sa laban na ito kasi pagka nagkataon na hindi niya magawa may knockout ito, yari siya sa puntusan dito kay Gerardo Zapata mga lods. Kasi kung ma-counter sa mga jab 1-2 combination ni may kakayahan kasi itong si Gerardo Zapata sa pagpapanatili sa kanya distansya. Malalayo kasi mga suntok ba, mga aabutin eh. Lalo na't napakalayo ng height. 3 inches ang diferensya. Kaya dito sa panig ni Colaso, kailangan talaga niyang hindi magpakakampante at dapat niyang i-knockout kung maaari sa early rounds itong si Gerardo Zapata. Kasi pagka nagtagal ito mga lods, may laban ito sa puntusan. Oo, nandun na tayo. Nandun ang hand speed, liksi na galawan ni Colaso. Pero sa isang suntok, oo, maaaring makaiwas si Colaso. Sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, imposible naman hindi siya tatamaan doon.
Lalo na si Oscar Colaso ay may mga kakulangan sa depensa. Wala naman itong taglay na sweet science of boxing si Colaso. At nakita natin ng mga butas sa depensa ito. Kaya matinding laban ito mga lods. At isa pa idagdag natin, parehong southpaw ang maglalaban. Kaya talagang mapapalaban ang kampiyon dito pagka nagkataon na hindi mawi sa knockoutan ng laban. Oo. Bagamat sa tingin ko Colaso mananalo dyan, knockoutan o puntusan, pero yun nga mga lods, di na siya nakapiho pag nawi sa puntusan yan. Magaling sa puntusan si Juan kasi. Gerardo Zapata. May husay po talaga, masasabi ko. At tandaan natin na sa kanyang 14 wins, isang talo pa po lamang. At disqualification. Yun lang yun eh. Tapos ang itinagalang is second round. Also, di ba? Tapos itong si Gerardo Zapata, sanay sa pangmatagalang laban. Itong kanyang katunggali na si Oscar Colaso, last 3 fights nito mga lods, ay maiiksi lamang. Pero ganoon pa man, nasa preparasyon pa rin ni Oscar Colaso kung kaya makipagsabayan sa later rounds. Oo, siyempre, pinaghandaan niya yan. Dahil kung hindi niya paghandaan, ay delikado siya na mapagod sa later rounds. Kaya mga lods, abangan natin dahil malaking pagsubok ito sa champion ng Puerto Rico. Na kung saan mapapalaban talaga siya dito kay Gerardo Zapata. Hanggang dito na lamang ito Kandong Sports PH. Maraming salamat po.